Gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Anim na minuto makalipas ang 2:00 ng hapon. Walang patid na balita, walang tigil na impormasyon at tuloy-tuloy na reports kasama ang buong puwersa ng DZRH sa buong Pilipinas. Mula Luzon, Visayas at Mindanao, lahat ng malalaking balita, maiinit at viral. Hagip ng pinakamalawak na newscast sa buong Pilipinas. Rapido Hataw Balita! Rapido Hataw Balita! Kasama sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Rapido Hataw Balita! Mga malalaking balita, hahataw na! Magandang hapon ho Luzon, Visayas, Mindanao sa Dibong Rapido Hataw Balita ngayon pong hapon ito ng Martes, Mayo 26, 2026. Sa ating pong headlines: Chacha video ni Senador Amy Marcos, tinawag na political fiction para ilihis sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Kaso laban kay Senador Estrada, may sasampanan ng ombudsman sa Sandigang Bayan ngayong linggo ayon kay Ombudsman Remulla. Kanselasyon po ng rehistro at lisensya sa baril ni Senador Bato de la Rosa. Irerekomenda daw po sa PNP. Senador Zubiri, pagsori sa pamilya ng yumaong si Inday Badiday. Pagdinig naman sa kaso ng missing sa Bungeros tuloy kahit umatras ng pamilya ng mga biktima, ayon po yan sa DOJ. Search and rescue operations sa Gumuong Gusali sa Angeles City itinigil na. Retrieval operations magsimula na. Dole Region 3 Director Panlilio pinatawan po ng preventive suspension. Dalawa pa tayo sa magkakahiwalay na insidente ng pamamaril sa Laguna. Close and security naman ng Vice Mayor po ng Sharifa Guac, Maguindanao del Sur, patay sa ambush. Rapido Hataw Balita! Inyo po mga lingkod, sina Ray Sibayan At Romel Fuertes. para sa DZRH na sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sa ating pong mga balita, tinapos na po ng mga otoridad ang search and rescue operation sa Gumuong Gusali sa Angeles City, Pampanga. Ayon po kay J. Pilayo IV, Public Information Office Chief ng Angeles City, kasunod po ito ng naging assessment ng mga otoridad. Sa pamagitan na niya ng life locator mula sa Pasig City LGU, wala na anyang nakitang senyalis ng buhay sa ilalim po ng mga debris. Dahil po dito ay lumipat na sa retrieval and clearing operations ang mga otoridad. Sa kasalukuyan, 4 na ho ang naitalang namatay habang 16 pa ang nawawala. Tiniyak ni Justice Secretary Frederick Vida na tuloy ang pagdinig sa kaso ng missing sa Bungeros laban kay Atong Ang kahit pumatras o hindi dumalo ang pamilya ng mga biktima sa pagdinig. Ito'y kasunod ang ibinunyag ng isang grupo ng mga kaanak ng mga biktima na may ilang pamilya o manong nakikipag-areglo kapalit ng 1 bilyong piso para ibasura ang kaso. Una na itong itinanggi ng pamilya ng mga nawawalan sa Bungero at isinisi sa mga grupong malapit kay Julie Patidongan. Ayon kay Secretary Vida, mayroon silang tinatawag na object of evidence kaya hindi lamang sila umaasa sa mga testimonya para umusad ang kaso laban kay Atong Ang. Pinatawa naman na isang preventive suspension si Dole Region 3 Director Geraldine Panlilio.
para bigyan daan daw po ang investigasyon sa nangyaring pagguho ng ginagawang gusali sa Angeles City, Pampanga. Harap-harapan itong inanunsyo ni bagong DOLE Secretary Francis Tolentino, katabi mismo si Panlilio matapos naman ng kanilang turnover ceremony sa DOLE Intramuros sa Maynila. Ayon po kay Tolentino, pansamantalang hahalili sa posisyon ni Panlilio si DOLE Region 3 Assistant Regional Director Alejandro Insa Cruz. Humingi ng paumanhin si Senador Juan Miguel Zubiri sa pamilya ng yumaong TV host na si Maria Lourdes Carvajal o mas kilalang si Inday Badiday. Ito matapos banggitin ng senadora ang pangalan ng host nang magbigay ito ng reaksyon sa ipinakitang video ni Senator Amy Marcos tungkol sa munit ng kang charter change. Paliwanag ni Zubiri, slip of the tongue o nadulas lang ang kanyang dila nang mabanggit ang pangalan ni Inday Badiday. Git nito na respeto niya si Inday Badiday at tambag nito sa industriya ng telebisyon na naging bahagi na ng kultura ng mga Pinoy. Samantala sa Facebook post ng apo ni Badiday na si IC Mendoza, kinilala nito ang paghingi ng paumanhin ni Zubiri at ginit na hindi dapat dadadamay ang kanyang lola sa mga usaping may kinalaman sa politika. Dapat daw magpaliwanag naman ang Senado sa pagtakas si Senador Bato de la Rosa sa kabila ng pagsasailalim nito sa protective custody ng naturang mataas na kapulungan. Ayon po kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, nagkaroon daw po sila ng pag-uusap ni Senate President Alan Peter Cayetano at iba pang mga senador noong Mayo 11. Iginit po ng mga ito na sa kanilang kustodiya si de la Rosa nang ibig sabihin ay hindi siya maaring kunin ng NBI subalit oras na kailanganin ay dapat lumantad at managot si de la Rosa sa batas. Subalit baka umano'y iba ang naging pakahulugan ng protective custody ng Senado at ito ay hindi maaring hulihin subalit pwede nilang patakasin. Nangako si dating Senador Francis Tolentino na tututukan niya ang pagbibigay dignidad sa mga manggagawa bilang bagong talagang kalihim ng Department of Labor. Sa panayam sa programang Damdamin Bayan, sinabi ni Tolentino, una niyang bubusisiin ang naging pagpatupad ng Labor Order 174 tungkol sa tinatawag na 555 system. Ito ay para masolusyonan na ang issue tungkol sa contractualisasyon at end of contract scheme. Paimbestigahan din ni Tolentino ang mga naging safety at iba pang violation o paglabag ng mga may-ari ng gumuhong gusali sa Angeles City sa Pampanga. Rapido, hataw, balita. At ngayon, sa rapido ho ng ating mga report, ating po nang alamin ng update mula po sa Senado. DOLE nasa mabuting kamay sa pagkakatalaga kay dating Senador Tol Tolentino bilang kalihim. Ayon po yan sa isang senador. Report mula kay RH28, Lakay Raymond at Paz. Lakay Raymond. Ray, umani ng papuri ang pagtatalaga kay dating Senador Francis Tol Tolentino bilang Acting Secretary ng Department of Labor and Employment o DOLE. Ayon kay Senador Joel Villanueva, kilala si Tolentino bilang isang mahusay na abogado at isang dedicated na mambabatas. Sabi ni Villanueva, makatutulong ang malawak na karanasan ni Tolentino sa pagharap sa mga isyu sa hanay ng mga manggagawa, kasama ng pagtiyak sa maayos na kalagayan ng mga manggagawa at pagtatakda ng living wage, lalo na ngayong panahon ng artificial intelligence at paggamit ng mga makabagong kagamitan. Inaasahan ni Villanueva na makatutulong si Tolentino sa isinusulong nilang panukalang batas na gawing permanente ng programang tupad o tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged at displaced workers. Ito si RH28, Raymond at Paz para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat paring Raymond at Paz. Samantala, Chacha video ni Senator Amy Marcos, tinawag na political fiction para ilihis sa nalalapit na impeachment trial or paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Mula sa Kamara, ibalita mo yan, RH number 12, Manang Milky Regunan. Manang Milky. Romel at Ray, isa lamang political fiction ang inilabas na video.
ni Senator Amy Marcos na bukod sa walang katotohanan, layo nito na ilihis ang atensyon ng publiko sa lalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Representative Jude Asidre ng Tingog Party List, puro chismis ang nilalaman ng video at walang maipresentang ebidensya sa mga alegasyon. Sabi ni Asidre, irresponsable ang mga paratang ni Senator Amy habang dapat atupagin ngayon ng Senado ay ang napipintong impeachment trial sa Vice-Presidente. Paliwanag ni Asidre, hindi pinag-uusapan ng Sasha, hindi lamang sa Senado kundi maging dito sa Kamara, kaya mas lalong questionable ang pinalulutang ni Senator Amy. Dagdag pa ni Asidre, mismong sila dito sa Kongreso ay nagulat ng inilihis ni Senator Amy sa Sasha, sa halip na ang pinag-uusapan sana ngayon sa Senado ay ang nalalapit na impeachment trial. Nakababahala ayon pa kay Asidre na isang halal pang mambabatas ang pinagmumula ng fake news para masunod ang kanilang plano na i-delay ang impeachment trial laban sa Vice-Presidente. Ako si New Griguna nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Milky. Samantala naman, kaso laban daw po kay Senador Jingo Estrada. Mayaharap daw po na Ombudsman sa Sandigan Bayan ngayong pong linggong ito. Report mula kay RH5, Val Gonzales. Val. Ray, tiniyak ngayon ni Ombudsman Christine Boying Rimulya na may sasampa na sa darating na araw ng Huwebes ang mga kasong kriminal laban kay Senador Jingo Estrada. Ito ang inihayag ngayon ni Ombudsman Rimulya sa katatapos lamang na press conference dito sa tanggapan ng Ombudsman sa Quezon City. Sabi ni Rimulya, may kinalaman pa rin ito sa manumanyang flood control project, plunder at malversation area. Ang mga kasong isasampa kay Estrada, kabilang ng iba pang mga opisyales ng DPWH at mga may-ari ng construction companies. Narito at pakinggan natin si Ombudsman Boying Rimulya. Kaya na medyo natagalan ng konti, nung binasa namin yung DOJ resolution, meron kami nakitang kailangan ng corrections. Kaya ayaw namin mag-file ng information na hindi pulido. Pinulido lang namin, kaya inabot pa ng mahigit sa linggo na pinag-aaralan at inaayos yung mga dapat ayusin para mas malinaw yung kasong ilalahad natin sa Sandigan Bayan. Bukod kay Senador Jingoy Estrada, sa susunod na 2 linggo ay may sasampa na rin, sabi ni Ombudsman Rimulya, ang kaso sa Sandigan Bayan laban naman kay Senador Joel Villanueva. Habang inihanda na rin ang mabigat na kaso laban kay dating Speaker Martin Romualdez na bukod sa usapin ng mga flood control projects ay kasong may kinalaman sa paglabag sa Anti-Money Laundering Act ang posibleng kaharapin ng dating pinuno ng Kamara. Mula rito sa tanggapan ng Ombudsman, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Val. Samantala naman, kanselasyon daw po ng rehistro at lisensya sa baril ni Senador Bato de la Rosa. Ito rin po irerekomenda ng Firearms License Revocation and Restoration Board sa PNP Firearms and Explosives Office. Report mula kay Edniel Parosa. Edniel. Ray, inirekomenda na ng Firearms License Revocation and Restoration Board ang tuluyang pagkansela ng gun registration at license to own and possess firearms na hawak ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay PNP Firearms and Explosives Office Legal Officer Police Lieutenant Colonel Tomer Tadeo, kasunod yan ng utos ng Department of Justice na ipatupad na ang warrant of arrest ng International Criminal Court. Sabi ni Tadeo dito sa Campo Crame, noong nakarang linggo pa, moto-propio na sinimulan ng board ang deliberasyon sa kaso ni De La Rosa. Wala pa mang sulat ang National Bureau of Investigation. Tumanggi naman ang opisyal na kumpirmahin kung ilan at anong klase ng armas ang nasa pangalan ng dating PNP chief. Pakinggan natin si Lieutenant Colonel Tadeo. The ground is under Section 4G of the law, of the RA 10591. That is, there is a pending criminal case where the imposable penalty is more than 2 years. And we all know that the crime has more than that, yung penalty. Oras na mapirmahan ng 7 miyembro ng nabanggit na board, ipasuko na PNP SEO kasi ang kanyang mga baril. Bagay na maaari naman umanong iapila ng kanilang kampo. Pero kung hindi talaga isusurrender, nagbabala ang pulisya na maaaring kakasuhan ng senador na may kinalaman sa pag-iingat ng loose firearms. Ako si Edniel Torrosa, DZRH, una sa Pilipinas,
una sa Pilipino. Thank you, Daniel. Standby pa rin po sa iba pang mga balita sa Rapido Hataw Balita 220. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa kape, mapanuri ako. Kaya dito ako susubukan ng MX3 Coffee. Ito'y low acid, cholesterol free, at may vitamin C plus calcium. Sigurado ako sa MX3 Coffee. Dito ako bilib. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan! Rapido Hataw Balita. Balik po tayo mga kaibigan sa Rapido Hataw Balita ngayong pong Martes. Atin pong alamin ang update mula kay Ms. Karen Oyong, Ukraine. Lubos daw po ang pasasalamat sa donasyong portable power generators ng Pilipinas
bilang suporta sa mga komunidad na naharap sa pagkawalan ng enerhiya dahil po sa gera sa naturang bansa. Report mula kay RH4, Ms. Karen Oyong. Ms. Karen. Yes, kasamang Ray, kasamang Romel, aabot sa 40 portable power generators ang natanggap ng Ukraine galing sa Pilipinas bilang suporta sa mga sibilyan na komunidad na lubusan na apektuhan ng pagkawala ng kuryente sa kanilang lugar dala ng kasalukuyang giyera sa pagitan ng Ukraine at Russia. Ayon sa Embahada ng Ukraine dito sa Pilipinas, sa mga pribadong grupo ang nag-donate nitong portable power generators o 6 kW generators kung tawagin na kayang magbigay ng 6,000 watts ng tuloy-tuloy na power. Ito ay maaaring gamitin sa mga heavy-duty work sites at maasahang bilang backup para sa mga tahanan sa panahong may mga brownouts o walang supply ng kuryente. Nilinaw naman ng Ukraine na hindi gagamitin ang naturang mga power generators sa mga military operations at facilities. Ito, umano, ay nakalaan lamang para sa mga civilian communities at essential non-military infrastructure. Ang naturang donasyon ay bunga ng meeting sa pagitan ni Ukraine Ambassador to the Philippines, Yulia Fediv, at Senator Erwin Tulfo na siyang chair ng Senate Committee on Foreign Relations noong nakaraang Pebrero kung saan dumaan ang donasyon sa pamagitan ng Rescue Donation Scheme, isang programa ng European Union Civil Protection Mechanism o UCPM na ang layunin ay mag-facilitate ng assistance galing sa mga international donors upang tulungan ang Ukraine na magkaroon ng sapat na power supply sa mga ospital, paaralan at iba pang mga civilian facilities. Ayon kay Ambassador Fedev, ang naturang donasyon ay sumasalamin sa matibay na humanitarian partnership sa pagitan ng Pilipinas at Ukraine. Dagdag naman ni EU Ambassador Philippines Massimo Santoro, makakatulong umano ang mga portable power generators na masigurong operational ang mga basic services para sa mga sibilyan sa Ukraine. Ako si RH4 Karen Oyong, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sistema sa inspeksyon sa mga construction project, rarepasuin ni bagong Labor Secretary Tolentino. Detalye, balita mo yan, RH number 9, is Tina Nolasco. Tina. Planong higpitan ni DOLE Secretary Francis Tolentino ang sistema ng inspeksyon sa mga construction projects sa bansa upang matiyak ang tuloy-tuloy na pagsunod sa occupational safety standards na mga itinatayong gusali at maiwasan ang kaparehong insidente na nangyari sa Balibago, Angeles City, Pampanga. Para sa kalihim, hindi sapat ang minsanang inspeksyon para masiguro na nakasusunod ang isang gusali sa safety standards. Pinala rin ni Tolentino ang mga barracks na tinutuluyan ng mga construction workers na nasabing itinatayong 9-story building na nakatayo sa loob mismo ng gusali. Ayon sa kalihim, sa ilalim ng occupational safety standards, hindi dapat nasa loob na ang mga barracks na tinutuluyan ng mga manggagawa. Pakinggan natin si Secretary Tolentino. Siguro isa ito sa mga babaguhin kong patakaran na pag nag-inspect ang DOLE, hindi minsan lang. Dapat mag-inspect ka rin ng pangalawang beses, pangatlong beses, pangapat na beses para mas yung na-lift the work stoppage. Kaya nauna nang nagpalabas ng work stoppage order ang DOLE Region 3 laban sa contractor ng Golden Years Construction Company kaugnay sa mga paglabag nito sa occupational safety and health standard. Pero binawi rin ng makasunod na ang nasabing kumpanya sa safety requirements. Samantalang matapos lamang nga ang halos isang oras sa pag-anunsyo ng kalihim na isa sa ilalim sa isang buwan na preventive suspension si DOLE Region 3 Director Geraldine Pandillo, formal na nitong nilagdaan ng ngayong tanghali ang memorandum na nagsususpende sa direktor. Pansamantalang halili sa posisyon ni Pandillo, si Assistant Regional Director o DOLE Region 3 Alejandro Inza Cruz. Ito, si RH19 na Nolasco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, RH9, Tina Nolasco. Samantala, dagdag kuryente sa Visayas. Asahan daw po ngayong linggo sa gitna ng yellow alerts. Ayon po yan sa Department of Energy. Report mula kay RH15, Giselle Ricafort. Miss Giselle. Asahan na tayong karagdagang supply ng kuryente sa Visayas sa gitna ng halos araw-araw na pagsailalim dito sa yellow alert. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, tinatrabaho na ito ng ahensya kahit pansamantala lamang. Marami anyang tinitingnang posibleng solusyon ng kagawaran upang matugunan yung power supply situation sa rehiyon. Pero sabi ng kalihim, mahalagang masuring maigi yung bawat opsyon
gaya ng kung gaano karaming dagdag na supply yung kailangan at ano yung magiging epekto nito sa presyuhan ng kuryente doon. Paaralan ng DOE para masiguro na sapat at maaasahan yung supply ng kuryente habang pinangangalagaan din yung kapakanan ng mga consumers. Kasabay nito, pinaalalahanan ni Garin ang publiko na mahalaga o sa mahalagang papel ng bawat Pilipino pagdating sa energy efficiency. Ang sibling pagtitipid daw sa paggamit ng kuryente kapag sama-sama nating ginagawa malaking tulong upang mapalakas at mapanatili na matatag ang ating power system. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Caloocan LGU inatasan ang CSWBB. Tabantayan at bigay ang mga karagdagang pangailangan ng mga biktima ng sunog sa syudad. Edwin Duque sa detalye. Edwin. Pero nagbigay kanina ng mga karagdagan pang mga sleeping kit, item kit, inubing tubig, mga pagkain na mainit. Ang Caloocan Express, may kita 50 pamilya na napagta ng sunog na nasunog sa barangay 132 sa Bagong Baryo, Caloocan. Makarang atasan ni Mayor Along Malapitan ng Social Welfare and Development na siguruhing may bigay yung tama. Bantayan mabuti ang sitwasyon at patuloy na ibigay ang naturang posibleng pangailangan pa ng mga nasunugan. Natupok ang kabayan ng may laking 50 pamilya sa kasagsagan ng nagdalang tulog kahapon ng madaling araw. Ayon sa opisyal, kagayang may mga pagkukulang na may bigay dahil ang mga ito ay biktima ng sunog at marami pang pangailangan at nawala sa kanilang tahanan. Ang response sa Edwin Duque nagulat sa DZRH sa Pilipinas. Thank you, Edwin Duque. Rapido, hataw, balita. Standby mga balita mula po sa mga probinsya, Pilipinas. Ang oras alas 2:32 ng hapon. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Na ang gantingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Ayan. At Romel Fuertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Atin mo nang alamin ang update mula kay Val Gonzales. Masamang kondisyon daw po ng edukasyon sa mga probinsyang sakop ng BARM. Inilabas daw po yan ng Bangsamoro Transition Authority. Go ahead sa iyo report, Val. Reyes, inisa-isa ngayon ng Bangsamoro Transition Authority o BTA ang malala at nakakaawang kondisyon ng education system sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ayon sa BTA, pinakamataas ang functional literacy ng BARM sa buong bansa na may 38.3%, pang 34 lang sa bilet sa 39 na rehiyon, 90% ang college dropout rate at 18.7% lang ang naka-enroll sa kolehiyo habang mabagal ang paggamit ng pondo. Sa report na nilabas ng Committee on Finance, Budget and Management sa deliberasyon ng 2026 budget, lumalabas na 75.21% pa lang ang allotment, 47.81% ang obligation at 44.0% ang disbursement ng MDHC hanggang noong Agosto 31. Hawak ng MDHCE o ang Ministry of Basic Higher and Technical Education ang pinakamalaking pondo na 26.49 billion pesos mula sa 114 billion na budget ng BARM. Ngunit nananatili raw na 38.3% ang functional illiteracy rate, mas mataas sa 30.6% na pambansang average. Nasa ika-34 na pwesto lamang ang BARM sa bile po ang licensure examination for teachers mula sa 39 na mga rehiyon. Batay sa record, dumaabot sa 90% ang dropout rate sa kolehiyo kumpara sa 35.39% sa buong bansa, habang 18.7% lang ang nakakapasok na college age, isang record na pinakamababa sa buong Pilipinas. Ayon sa DTA, sa mahigit 2,200 classroom projects, 1,300 pa lang ang natatapos, habang marami ang nakabintin dahil sa land dispute, delikadong kondisyon at problema sa devolution. Kulang pa ng mahigit 270,000 textbooks. Kulang din ng mahigit 600 mga upuan at 700,000 mahigit na learner test, habang kinukwestiyon ng napakamahal na alaga ng bawat upuan sa presyong 5,000 piso at 49 na piso. Ang report na ito ay natuklasan matapos na matanggal sa pwesto
si Iqbal bilang Minister ng MDHC sa sunod ng ulat ng Commission on Audit ukol sa malawakang grapeng korupsyon sa bahagi ng Bangsamoro Autonomous Region. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita naman mula sa iba't ibang lalawigan, 2 patay sa makahiwalay na insidente ng pamaril sa Laguna. RH number 30, Kuyang Eric Dastas. Kuyang Eric. Kuyang Romel at Bro Ray, hindi na nakaligtas sa tiyak na kamatayan ang 55 anyos na tricycle driver na nakilalang si alias Danilo matapos pagbabaril ng hindi nakilalang suspect sa reclaim area, Barangay Liwin, Dumban, Laguna. Ayon sa Lumban Municipal Police Station, nakatanggap sila ng tawag mula sa isang concerned citizen tungkol sa nasabing incident na kung saan pinagbabaril ang naturang biktima. Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang naturang insidente na magpapasanggang ngayon ay wala pa ring motibo at pagkakalan ng salarin. Samantala sa Silangan Village, Barangay Canlubang, Calamba City, Laguna naman, dead on arrival sa ospital ng biktima na nakilalang si alias Ed, makaraang pagbabarilin din ng riding in tandem sa naturang lugar. Base sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, kararating lang ng biktima sa bahay nito nang utusan ng live-in partner nito na maghanda ng makakain habang may binabayaran lamang ito sa isang delivery riders nang biglang dumating ang suspect at walang habas na pinaulanan ng bala ang naturang biktima. Mabilis naman tumalilis ang mga suspect, lula ng isang motorsiklo na patungong town proper ng Canlubang. Na-recover naman ng mga otoridad ang 5 peraso ng basyong mula sa 9mm na pistola sa pinangyarihan ng insidente habang patuloy na tinutukoy sa mga suspect matapos ang mga itong makuhaan ng CCTV. Ito si Eric Dastas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Brunei. Oy, di ba may patudlaan ka sa weekend? Meron. At ito nga ay nakita kanina nag-text sa akin si Presidente, si Lea Ilaca ng UNTV. Ay sabi niya mukhang ngayon ka daw puputok. Sabi ko tika, ay nakabihis lang yung ano natin, yung angkor natin na si Ares, si Ray Sibayan. sabi niya, ay nagkamali lang siguro na puputok yan ngayong Biyernes. Akala ko ngayon na yung pala sa Biyernes, Sabado, Linggo pa pala yung shoot fest di ba? Bali, Biyernes, Bro Ray, Biyernes, Sabado, Linggo. Sa Kamkaringal. Ang pagkakaintindi ko, ang Friday ay darating ang Chief PNP sa opening. Ito yung 4th PNP Press Invitational Shoot Fest. Yes. Yan. Okay. Kaya malaking pa-shoot fest din ng PNP Press for yung kita-kits yung mga OG sa larangan ng shoot fest sa media. Ay mukhang pagalingan ito. Kaya nag-isip din ako, nung nalaman kong puputo ka, ay sabi ko mag-giveaway na ako kasi wala din sayang lang yung mga bala ko pag ikaw na puputo. Waterboy lang naman. Salamat, Eric. Salamat. Okay, back to you, Bro Ray. Thank you. Si Eric Dasas, mga kaibigan, sa kanyang report. Samantala naman, close in security ng Vice Mayor ng Sharif Magwak, Maguindanao del Sur, patay sa ambush. Report mula kay RH19, June Dimakutak. June. Nakaisang panibagong pananambang naganap sa bayan ng Sharif Magwak na nag-iwan ng isang patay, isang sugatan. Patay sa report ng PNP, ang biktima ay close-in security ni Municipal Mayor Dato Akpadang Pasuan na kinilalang si Kaharudin Saudagol na sa 80 taong gulang, presidente ng Barangay Tuka, Sharif Magwak, Maguindanao del Sur. Nagtamo naman ng sugat ang kaangkas na may bahay na si Saima Udin Abdul Samad na nakaratay ngayon sa pagamutan. Sa report ng Sharif Magwak Police Office, bandang alas 12 na tanghaling tapat, magre-report na sana sa kanyang duty ang biktima at habang binabaybay nilang mag-asawang National Highway ng Barangay Mama sa Pano, sakay ng single motorcycle, bigla na lamang manong pinaulanan ng bala ng 2 suspect na mabilis na tumakas lulan ng isang single motorcycle. Sa magitan ng pahayag mula kay Municipal Information Officer Anwar Inblawa, labis na kinalulungkot ng Sharif Magwak LGU ang panibagong insidensya na ito ng karahasan. Agara na bang inatasan ni Mayor Dato Akman ang patuwa ng kapulisan na tulitin ng mga salarin upang mapanagos sa batas habang nagpaabot na rito ng tulong para mabigyang maayos na libing ang napatay na tauhan.
Mula sa Central Mindanao, RH15, June Dimahutak, Visa RH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Anak patay habang ama sugatan sa aksidente sa Kabangkalan, Negros Occidental. Rex Cantong, ibalita mo, Rex. Patay ang isang 33 anyos na lalaki habang sugatan na ang kanyang ama matapos aksidenteng nakabangga ang minamaniyong sasakyan sa isang wheeler truck sa Purok Masinadyahon, Barangay Binicuel, lungsod ng Kabangkalan, Negros Occidental. Ang biktimang namatay kinilala na si John Dave Taquiso at sugatan naman ang kanyang ama na kinilala na si Godofredo Taquiso, driver ng Toyota Revo, pawang mga residente ng Barangay Suay, lungsod ng Himamaylan, Negros Occidental. Ayon kay Lieutenant Colonel Alan Gary Resoma, hepe ng Kabangkalan City Component Police Station, aksidenteng bumangga ang sinasakyan ng mag-ama sa truck na minamaniho ni Rowan Giraldo, 28 anyos, residente ng lungsod ng Talisay, Negros Occidental. Dinala pa ang mga biktima sa ospital, subalit binawian ng buhay ang anak ng biktima. Ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat sa report na yan, Rex. Samantala, 1.7 million pesos daw po ang halaga ng shabu na recover sa isang security guard sa Lapus, Iloilo City. Ating alamin sa report mula sa Action Radio Iloilo, Jocelyn Maque. Jocelyn. Umaabot sa 250 grams na suspected shabu na may standard drug price na 1.7 million pesos ang na-recover ng City Drug Enforcement Unit sa drug buy-bust operation sa Villa San Lorenzo Subdivision, Barangay Lobog, Lapuz. Subject ng operasyon si alias William, 37 anyos na security guard at residente ng Barangay Rizal, Estanzuela City proper. Ayon kay CDEU Head, Captain Roque Jimeno III, bago pumasok sa trabaho si William, dinadaan niya ang iligal na droga sa nasabing lugar upang ibenta ito. Habang nagpapatuloy naman ang operasyon ng CDEU, pumunta pa sa lugar si alias Ambok upang bumili sana kay William pero hindi natuloy dahil nakita niya ang mga pulis. Hinabol pa ng mga pulis si Ambok pero mabilis itong nakatakas. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Aktibidad ng Bulkang Bulusan bahagyang bumaba ayon sa PBOX. RH number 18, Ruel Salvico. Ruel! Wala pa si Ruel. Dito muna tayo sa report mula sa Leyte. Baril at shabu makumpiska sa isang lalaki na nagwala. RH number 32, Jimmy. Angay-angay. Jimmy. Arestado ang isang lalaki matapos umano'y magpaputok ng baril at makuha ng pananghinala ang ilegal na droga sa Barangay Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Kinilala ng PNP ang suspect si alias 31 anyos, walang trabaho, residente sa naturang barangay. Ayon sa pulisya, nakatanggap sila ng tawag mula sa isang reporter na nagsabing 2 bisis umanong nagpaputok ng baril ang suspect sa labas ng kanyang bahay dahilan upang magdulot ng takot at alarma sa mga residente. Agad responde ang mga otoridad at nadatnan umano ang suspect na nagwawala habang may nakalitaw na kalibre 45 na baril mula sa kanyang belt bag. Sa sinagawang body search na kumpiska umano mula sa suspect ang 2 pakiting hininalang shabu, isang magasin na may 3 bala ng kalibre 45 na baril at mga basiyo ng bala. Dinalang suspect sa Hilongos Leyte Municipal Police Station kasama ang mga nakuhang ebidensya para sa kaukulang investigasyon at pagsasampa ng kaso kaugnayang illegal possession of firearms at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, salamat Jimmy. Samantala naman, 2 na aresto sa magkaiwalay na operasyon dyan po sa Ilocos Sur PNP. Higit sa 700,000 pisong halaga ng shabu na samsam. Report mula kay RH38 Freddy Fardo. Freddy.
Kulong ang dalawang individuals matapos maaresto sa magkahiwalay na anti-drug operation sa Ilocos Sur. Sa bayan ng Santa Cruz, naaresto ng tropa nila Chief of Police Major Paul Vincent Tadeo, isang 22 anyos na lalaking tubero. Street-level individual matapos makabili ang hinihinalang Cebuang Police na nagpanggap na buyer kapalit ng mark money. Tumitimbang ng 42.78 grams na may standard drug price na 290,904 pesos. Ang illegal na drogang nasamsam sa suspect sa kaparehong operasyon sa bayan ng Ligdida, nasa korte ng mga tauhan ni Acting Chief of Police Captain Rodel Marsan ang 54 anyos na lalaking high-value individual, presidente ng Gregorio del Pilar Ilocos Sur, nang magbenta ito ng 4 na plastic sachet na naglalaman na hinihinalang shabu na tumitimbang ng 72.14 grams na may street drug price na 490,552 pesos. Ang mga suspect ay naharap sa kaso ng paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Pinapurihan ni Acting Region 1 Director Brigadier General Jovencio Baduad Jr. ang PNP personnel sa dalawang nabanggit na bayan sa kanilang matagumpay na operasyon kontra illegal na droga na sumisira sa buhay lalo na sa mga kabataan. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aris 38, nag-uulat para sa DCRH Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. 24 na foreigners inaresto naman sa immigration ng Panabo City sa Davao del Norte. Alamin natin ang iba pang detalye. June Ster ng Action Radio Davao. June! 24 na dayuhang nasyonal ang inaresto sa isinagawang Joint Law Enforcement Operation ng Bureau of Immigration Regional 11 katuwang ang Philippine Army 10th Infantry Aguila Division sa lungsod ng Panabo, Davao del Norte kahapon Mayo 25, 2026. Ayon sa mga otoridad, kabuuhang 27 dayuhang individual ang isinailalim sa verifikasyon kung saan 24 ang nadiskubring lumabag sa mga probisyon ng Commonwealth Act No. 613 o ang Philippine Immigration Act of 1940. Kabilang sa manitalang paglabag ang misrepresentation, pagtatrabaho ng walang kaukulang visa o permit at overstaying habang sangkot sa hindi otorisadong trabaho. Sa sinagawang investigasyon, natuklasan din na ilan sa mga nahuling dayuhan ay natatrabaho sa mga kumpanyang hindi siyang nagpetisyon ng kanilang visa. Mayroon diing napaulat na nagtatrabaho kahit tourist visa lamang ang hawak at walang sapat na work permit. Kasalukuyan nasa compound ng Tri-Shining International Oil Corporation sa Barangay New Little Panay ang mga dayuhang nasyonal para sa inisyal na pagproseso at dokumentasyon ng Bureau of Immigration. Ito si June Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, June Soter. Samantala naman, wanted person sa kasong acts of lasciviousness. Arestado daw po sa Bataan. Report mula kay RH37, Danny Camilang. Danny. Arestado ng pinagsanib na puwersa ng Balanga City Police Station at Provincial Intelligence Unit, Bataan, nitong Mayo 25, 2026 kahapon, ang isang wanted person na naharap ito sa kasong acts of lasciviousness sa bisa ito ng warrant of arrest na inilabas ng Family Court Branch 2 Balanga City, Bataan. Ang akusado ay kinasuhan sa ilalim ng Article 336 ng Revised Penal Code kaugnay ng Criminal Case Number 27031 na may petsang Mayo 21, 2026 na may inirekomendang piyansa nagkakalaga ng 108,000 pesos. Ayon sa pulisya, patuloy ang kanilang mahigpit na pagpapatupad ng batas upang mapanagot ang mga taong may kinakaharap na kaso at mapanatili ang kaayusan at seguridad sa komunidad. Dani ko bilang RH37 DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Danny Comilang. Mangingisda na nag-surrender ng 34 na milyong pisong halaga ng illegal drugs, binigyan ng 100,000 pesos ng lokal na pamahalaan ng Quezon bilang pabuya. Aba, maganda to. RH number 33, Benji Antioquia. Benji.
100,000 pesos na pabuya ang ibinigay ni Quezon Governor Dr. Helen Tan sa isang mangingisda. Makarang voluntaryong i-surrender ang worth of 34.5 million pesos halaga ng cocaine ng kanyang matagpuan sa baybayin ng Barangay Busdak, Patanungan, Quezon kamakailan. Batay kay Governor Helen Tan, kinilala niya ang integridad ng mangingisda na halip na matukso sa malaking halaga ng nasabing illegal drugs, mas pinili niyang i-surrender sa alagad ng batas ng PNP. Sa pahayag naman ni Quezon PNP Provincial Director Police Colonel Bong Albasia, posibleng mula sa ibang bansa umano ang nasabing cocaine na ibinagsak sa karagatan ng Rina area na naanod naman sa baybayin ng Barangay Busdak, Patanungan, Quezon kamakailan. Ito si Benjan Chuque nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Benji. Samantala, batch 11 ng mga dating rebelding NPA sa Northern Samar na nagbalik loob daw po sa gobyerno, nagtapos na sa kanilang pagsasanay sa ilalim po ng deradicalization program. Ating alamin sa report ni RH34, Jane Bantayan. Jane! Matagumpay na nagtapos sa kanilang deradicalization training ang mga dating miyembro ng New People's Army sa Lalawigan na nagbalik pamahalaan o mga farmer rebels na ngayon ay tinatawag silang friend rescued na minsan na implumisyahan ng ideolohiyang komunista. Ang nasabing mga farmer rebels sa ilalim ng deradicalization ay binigyan ng tamang kaalaman at paggabay, tinulungan na makabalik sa lipunan at magkaroon ng kabuhayan at maging handa sa pagbabalik na sa lipunan. Ayon sa 803rd Infantry Brigade, layunin ng programang ito na baguhin ang pananaw ng mga individual na dating NPA mula sa ekstremistang paniniwala, pigilan ang suporta sa karahasan at gabayan sila tungo sa mapayapa at produktibong pamumuhay bilang bahagi na ng komunidad. Kaugnay nito ay pinaabot naman ni Brigadier General Carmelito Pangatungan ng Philippine Army, Commander ng 803rd Infantry Pacemaker Brigade, ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa Provincial Government Office ng PGO o PSWTO, mga line battalions ng 803rd Brigade, Philippine National Police at iba pang katuwang na ahinsya dahil sa pagbibigyan ng suporta. Ang nasabing mga opisina ay nagkaisa at nagtulungan sa iisang layunin para sa kapayapaan at kaunlaran ng komunidad. Sa pagtatapos na nasabing batch 11 ng farmer rebels, nakatakda rin sa kanilang pagtatapos ang iba pang mga farmer rebels sa lalawigan ng Northern Samar. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Metro Manila ngayon. At sa Metro Manila ngayon, napapasukin natin si Kyle Bulyas. Kyle. Lakay Romel, Lakay Ray, abiso sa ating mga motorista, asahan na ang pagbagal ng daloy ng trapiko sa bahagi ng Tandang Sora Avenue sa Erin Heights, Quezon City dahil ito sa ginagawang emergency leak repair ng Manila Water sa lugar. Ayon sa MMDA, gagawin lamang ang pagkukumpuni tuwing gabi mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Inaasahang matatapos ang proyekto sa June 1, 2026, kaya pinapayuhan ng mga motorista na planuhin na ang kanilang biyahe. Sa bahagi naman ng Quezon Memorial Circle, asahan din ang pagbagal ng usad ng mga sasakyan bukas ng umaga. Dahil naman ito sa pagdaraos at paggunita sa Eid al-Adha o Feast of Sacrifice sa lugar. Isasagawa ito simula bukas ng alas 4 ng madaling araw hanggang alas 12 ng tanghali. Kaugnay nito, may mga ide-deploy na tauhan ng Traffic and Transport Management Department at Department of Public Order and Safety para isaayos ang daloy ng trapiko. Pinapaalalahanan ng mga motorista na sa mga alternatibong ruta mo na dumaan upang hindi maabala. Para naman sa ating ulat panahon, wala tayong nakataas na thunderstorm advisory dito sa Metro Manila, pero patuloy na binabantayan ng Pag-asa ang low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa layong 1,370 kilometro mula sa silangan ng northeastern Mindanao. Ayon sa Pag-asa, meron na itong mataas na tsansa na mag-develop bilang isang bagyo sa loob ng 24 na oras. Oras naman maging bagyo at pumasok sa loob ng PAR, tatawagin itong bagyong Domeng. Sa ngayon, walang inaasahang landfall scenario itong naturang bagyo, pero posible nitong palakasin ng habagat sa unang linggo ng buwan ng Hunyo. Yan ang latest sa Metro Manila ngayon. Ito si Kyle Bulyas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Kyle Bulyas sa iyong Metro Manila ngayon! Oy, salamat po sa matumutok po sa ating balitaan sa Rapido Hataw Balita. Thank you, May Salay Napit. Maraming salamat doon sa buong person ng DZRH News Team sa ating mga classmate.
sa Bulacan State University. Inyo po mga lingkod, si Ray Sibayan. At Romel Fuertes. Para sa DCRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, alas 3.